Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Isang premera ng April Fool's Day mga ka-plastic na sinasabi ng mga tao. At ang tatalakayin po natin ay tungkol dito sa taong na April Fools. Baga, sinunod niya yung challenge na una ay kunin na yung logo ng Taragis logo. Literal na Taragis. Pangalawa, ipatato ito sa noo. I-transfer yung logo. And then kung sino man ang unang makapag-send ay sa kanilang page mga ka-plastic ay mananalo daw ng 100,000 pesos. Sino ba namang hindi sa 100,000 pesos mga ka-plastic? Simple lang ang gagawin mo, magpapatato ka lang. So hindi, ang mali lang dito mga ka-plastic, hindi niya clinic yung photo for official rules. Diba? Kung clinic niya yon, mababasa niya yung pinakailalim ng caption ng picture. Kasi tayong mga Pilipino, basta-basta na lang tayong naniniwala. Hindi muna tayo gumagamit ng comprehensive o critical thinking. Sino ba naman tanga? Nagagawa nga naman, di ba? Maraming nagalit dito sa vlogger ng Taragis. Mapapataragis ka nga talaga. So panoorin natin yung video kasi pinuntahan ni Taragis yung mismong taong yun para kamustahin. O di ko alam kung anong gagawin niya. So panoorin natin kasi hindi ko pa naman talaga napanood tong video na ito. Yo, what's up mga chong? Papunta tayo ngayon sa North Caloocan kasi last time nag-post ako nung April Fool's Day na kung sino makapagpatato sa noo mananalo ng 100,000. April Fool's ngayon sa kasamaang palad. May isang gumawa, hindi ko alam. Kinat. So, puntahan natin siya. Tingnan natin yung sitwasyon niya, kung ano bang ginagawa niya, siguro, kung ba't niya ginawa yung bagay na yun. Ba, nakonsensya siya, nagmagandang loob siya. Boss! Balita! Kamusta? Tara. Pinuntahan nga niya. Ito siya yung nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Oo. At sa kasamaang palad, Chong, hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So, ayun ang nangyari. April Fools. April Fools. Bakit hindi mo ba nabasa ko yun? Hindi ko nga naano tinignan ko lang Oo. Nakita mo lang yung post. Yung ayun lang, yung nasa nasa may gitna. Sa walang. Tapos nagpatato ka na kagad. Ba't mo kuya, ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan para sa bunso kong anak. Bago tayo mag-proceed sa gusto niyang mangyari, kung bakit gusto niyang magkaroon ng 100,000, para sa akin lang mga ka-plastic, kahit na anong mangyari mga ka-plastic, para sa akin, hindi ako gagawa ng kadesperadong pamamaraan para lang magkaroon ng easy money. Baga wala namang easy money mga ka-plastic Lahat pinaghihirapan yan. Kahit papiso yan. Kasi nga, walang taong gagawa ng ganitong parapol para ipamigay lang nila ng basta-basta ang 100,000 pesos. Tapos magpapatato ka pa sa noo. Buti sana kung sa braso lang o kaya sa bandang dibdib. O di ba? At least matato mo man siya, hindi ka hiyaya. Ang pangit lang, hindi ka naging critical thinker. Na bakit nga naman ako magpapatato sa noo kapalit ng lang 100,000 piso. At pangalawa, gaano ba katotoo yun mga ka-plastic? Diba? Imagine mo na lang gumawa ka ng ganung bagay. Siguro ito yung dahilan niya mga ka-plastic. Sa yung pang-tuition ng anak ko. Pang-tuition. Service ni service ng anak kong bunso. Down syndrome. May Down syndrome. May Down syndrome kasi yung anak Ilang taon na yung anak mo? 16 na siya ngayon, nung March
March, ano yung birthday niya? 11? March 11. Kaya birthday lang dinalo. Kalungkot naman. So dahil doon kaya mo naisipan ka agad magpatato dahil doon sa nakita mong post na yun. Yun po. Ano yan? Kung makahanap tayo ng magbubura, papabura mo o hindi na? Hindi na. Sa una, mahirap eh. Siyempre, kailangan eh. Para sa anak ko eh. Mahal eh. Andiyan ba yung anak mo, boss? Andiyan ba yung anak mo? Andiyan eh, sa baba eh. Nasa baba? Mamaya puntahan natin. Paano yan, men? Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Napasubo tuloy si Taragis, mga ka-plastic. Di ba? Minsan kasi ang isang content creator, hindi man lang nila pinag-iisipan din yung mga dapat gawin. Kumbaga, kung gagawa man kayo ng mga content, eh marami kasi mga tao nangangailangan din ng kabuhayan. Tulad niya, may Down syndrome daw yung bata. Kailangan niyang ipagamot. At nag-aaral pa yung isa pa niyang anak. So, sino ba naman ang hihindi na 100,000 pesos magpapatato ka lang sa noo? Kahit naman sino gagawin yun para lang ikasalba ng kanilang anak. Diba? Kahit naman ako, hindi ko na magagawa talaga yan. Kahit nasabi ko nga kahit desperado na ako, hindi ko gagawin yan. Kasi alam ko sa sarili ko na kahihiyan din yan eh. Katawa-tawa ka niyan. Ganun pa man, mas napasubo to si Taragis boy. Kaya yan, parang nakonsensya, marami kasing nambash ka sa kanya. At the same time, content din ito eh. Itong ginagawa niya eh. Mababawi rin naman niya yung ibibigay niya doon sa tao. Diba? Since 2.7 million views na yata itong video na ito, nag-trending, kaya ganun. Siyempre, bawi pa rin naman ang mga itinulong. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Salamat, maraming salamat. Sabihin mo lang tol kung kung anong desisyon mo. Pwede tayo humanap ng derma na magli-laser niyan para matanggal. Or ikaw. Tapos yung kolong. Sugutin na rin natin yung kolong siguro. Oo, yung kolong. Alam, kung gusto niya patanggal, hanap tayo ng magtatanggal. Ganda mamit natin yung anak niya. Sige, puntahan natin yung anak niya. Sa baba. Nasa baba ba? Tara. Puntahan natin, Hello. Hi. Anong pangalan mo? Ano pangalan mo daw? John Louie, sabi mo. John Louie. Iyak eh. Umiiyak ka kanina. Natakot siya sa akin. Ilan taon ka na dyan, Louie? Ilang taon ka na raw? 16, sabi mo. 16? Sumukain tayo Jollibee? Jollibee tayo. Ako, paborito. Jollibee! Hindi nila sinabi kung magkano yung naibigay niya. Diba? At siguro yung negosyo niyang kolong-kolong parang tutulungan din naman niya yung lalaki. At pinipilit nga nilang ipabura na lang yung tattoo. Kasi meron naman talagang tattoo remover. Yun nga lang, kapag ikaw ay mahirap nga naman talagang magpa-remove ng tattoo. Sobrang mahal kasi magpa-laser. Kumpara sa nagpapatattoo ka lang. Diba? Mas mahal yung nagpapabura. Kaya pinipilit ng content creator na tanggalin yun. Kasi nga, gawa nga na marami na rin kasing nababash sila. Kahihiyan din naman yun. Diba? Wala ganun talaga ang buhay. Meron at meron talagang papatol dyan. Hindi lahat ng tao nakakaintindi ng April Fools. Hindi lahat ng tao may critical thinking na taglay. Kaya sana tayong mga content creator, maging responsibility rin tayo sa mga pinopost natin sa social media para hindi nagkakaroon ng ganitong aberya, abala. Pero ganun pa man, take advantage din to sa Taragis vlogger na to. Dahil nag-viral din sila. Sama ka daw? Lagi? Wow. Paborito niya. Sakit yung bata. Unexpected lahat ng nangyari. Eto, may anak pala si tatay na may espesyal na karamdaman.
Kumbaga, yung April Fool's Day na post namin, naging daan pa para makilala ko siya. At kahit papano, may napasaya kaming bata. Wala akong intensyon na maging perwisyo sa kapwa-tao ko. Nakilala ang Taragis sa pagpapasaya ng tao at mamigay ng papremyo araw-araw sa mga challenge namin. Kaya sa mga nagkaroon ng negatibong pananaw sa naging April Fool post namin, humihingi ako ng tawad. At sana magsilbing aral to sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga kapwa-influencers ko o brand na nasa internet, na maging responsable tayo sa lahat na ina-upload natin. Hindi natin alam na meron taong gagawin ang lahat para sa pera. Kaya iwasan natin gumawa ng mga bagay na pwedeng makaapekto sa kabuhayan nila. Pero kung... Diba? Bandang uli, marirealize mo rin pala na mali ka rin pala. Diba? Pero kung noon pa lang, inisip mo na yon bago ka nag-post, hindi dahil sa nagpapasikat ka sa social media eh. Dapat inisip mo rin yung kapakanan, di ba? Na sana hindi mo ginawa yun. Kahit naman sinong tao, sa sobrang hirap ng buhay, gagawin ang lahat para makakuha lang ng sapat na kinikita. Di ba? Same natin, mga content creators. Lahat gagawin para mag-trending for the sake of money. Huwag na tayo mag-hipokrito. Huwag na tayo magpaka-hipokritro. Lahat tayo dumidiskarte para mabuhay. Diba? Pero sa bandang uli, yung ginawa mong yan, ikaw rin na naglinis ng sarili mong kalat. Pero ganun pa man, ginawan mo pa rin ng content para mabawi mo yung mga ginastos mo sa kanya. Di ba? Obvious naman yun eh. Sakaling makaapekto man tayo, kahit isa, siguraduhin natin na maging responsable tayo at makabawi tayo sa kanila. Kahit sa simpleng paraan lang. Sana makatulong yung inabot namin sa'yo, Tay. Hindi pa yan ang huli. Marami ka pang sana, hindi pa huli. Salamat. Na bahala, boss, dun sa nabigay namin eh. Sige. Pero, bigyan ka tapan Jollibee pa. Labag pa sa kalooban mo. Yan, Jollibee. Hawak mo ito, hawak. Parang labag pa sa kalooban mo. Pero ganun pa man, may comment sila. Sabi ni Kuya Marvin, isang vlogger din, good decision na mas mainam yan na ibinigay mo na lang kaysa wala kang gawin na action about dyan. O, tama naman. Ginawa niya ng action, pero kinontent pa rin. May views pa rin. May kita pa rin. So, ito, hindi lang si Taragis ang nagbigay ng tulong, ay meron din pong nagbigay ng tulong mula sa iba't ibang company, mga kaplastic. Ayan. Sabi nga dito, magandang balita. Support flooded is in as multiple business owners offered financial aid to Ramil Albano. Si Ramil Albano yung taong nagpatato sa noo. The individual in the photo accepted the tattoo challenge for April Fools. Included this post are photos and screenshots from those who contributed. Guys, i-message nyo si Mr. Albano para malaman niya na may ganitong mga offers siya at yung Facebook account niya. Ito yung Facebook account ni Ramil. Baga, ito yung mga taong tumulong sa kanya. Yan. 100 pesos po. Galing po kay Glow Up. Mga ka-plastic. 100,000 pala, sorry. Binigyan siya ng 100,000 pesos. Di ko alam kung gift check to o pera. So, meron pa pong isa. 100,000 din. Isang TikTokeris. So, 200,000 na po. Bukod pa kay ano yan, Taragis with total of 300,000 na. Para lang mapagamot yung kanyang anak. So, meron din nagbigay na taga-boss. You have won 10,000 pesos. Oh, 'di ba? May mga tulong pa rin. From Chismosa, mga ka-plastic, isang pagkain to nanalo siya ng 10,000 pesos. Tinulungan din siya.
So, sumatotal, 320,000 na. Ito naman, from Michai's Coffee. Binigyan din siya ng 5,000 pesos. Sumatotal, 325,000 na. Ito naman, you win 1,000 pesos from 100, sa ano ba yung company to? Sa Bong's Chickens yata to. Bong's Chickens. Yun. So, sumatotal is 326,000. At sa Boss Suave, mga ka-plastic, free on all service forever. So, ibig sabihin nun, lahat ng serbisyo mula kay Boss Suave na barbershop, pwede siya magpagupit habang buhay. So, gandang offer yun, mga ka-plastic. At yun. Yun. Meron nagbigay rin ng iPhone, mga ka-plastic, ha. Ang iPhone ngayon ay nagre-range siya 70,000. Diba? Okay rin. Calling for Restaurant Albano, minimum makuha ang 100,000 diri kay Hotel Studio. Tagaan na mog 5,000 na dagdag. So 300 na. 331,000. 31 na. Ito naman from Three Siblings Food House. Binigyan siya ng ano ba yan? Magkano ba yan? Offering a cash business help for father's need. Business. Ayan. Business from ano. Ito, removal. Tattoo removal. Yung Aurora. Binigyan din siya ng offer na mapatanggal ang kanyang tattoo sa noo. Sobrang galing nun, mga ka-plastic. Marami pang iba, mga ka-plastic. Hindi ko na mabilang. Sobrang umulan ng biyaya para kay Ramilo, plastic. So, napakaswerte pa rin niya. Hindi to lokohan, mga plastic. So, ganun pa man, may mga mabubuting puso pa rin na tumulong sa taong to. So, napakaswerte nga naman niya. Diba? Kalahin mo yun, no? Sa sobrang desperado ng isang tao, marami nahabag ng mga negosyante na tulungan siya para makapagsimula muli. Diba? Moral lesson to sa mga content creators na sana kung gagawa kayo ng mga content, make sure na lagyan nyo ng caption din sa itaas na April Fools po tayo, ha. Lokohan to. Diba? Para hindi kayo maka-aksidente ng tao. Buti nga, isa lang yung pumatol eh. What if kung pumatol dyan, may higit 10 katao, 100 katao. Imagine mo kung magkano yung magagastos mo doon para lang mapabura mo yung tattoo. Diba? Kaya moral lesson to sa mga content creator na wag kayong basta-basta magbibiro sa social media. May mga tao rin talaga kasing fortune seeker, mga naghahanap ng kapalaran o swerte sa social media. Hanggang dito na lang ang aking live video. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Paalam. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.